Magandang araw mga mag-aaral. Sa video lesson na ito, ating tatalakayin ang sektor ng agrikultura. Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansang agrikultural. Marahil marami ang nagtatanong kung bakit tayo tinatawag na bansang agrikultural. Alamin natin kung ano nga ba ang agrikultura. Ang salitang agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na agrikultura. Ager na nangangahulog ang field at kultura nang ibig sabihin ay cultivation o growing. Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim at halaman. Kung susuriin, ang agrikultura ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang mga hayop at halaman. Bukod nito, ito rin ay isang agham na may direktang kaugnayan sa pagkatas ng hilaw na materyal mula sa likas na yaman. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at paggugubat. Paghahalaman. Tumutukoy ito sa produksyon ng aning pagkain, food crops, o aning pambenta, commercial crops. Ang mga aning pagkain ay karaniwang sumasaklaw lamang sa mga binibiling pagkain ng kabahayan, bagaman maaari din itong tumutukoy sa mga sobrang produksyon na ibinebenta ng mga magsasaka. Halimbawa nito ay bigas, mais, pananim na lamang lupa, at mga gulay. Ang aning pambenta o komersyal ay ginagamit sa pangangalakal. Ilang halimbawa nito ay mangga, niyog, saging, at pinya. Tinatayang umaabot ang kabuuang kita ng sektor na ito sa 797.731 billion noong 2012. Paghahayupan. Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pa. Ang paghahayupan ay nakatutulong sa pag-supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. Mayroon din mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Pangingisda. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlo: komersyal, munisipal, at aquaculture. Ang komersyal na pangingisda ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na hihigit sa 3 tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan o pagnenegosyo. Sakop ng operasyon ay 15 kilometro sa labas ng nasasakupan ng pamahalaang bayan. Ang munisipal na pangingisda ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro, sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangan na gumamit ng mga fishing vessel. Ang pangisdang aquaculture naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba't ibang uri ng tubig pangisdaan: fresh, tabang, brackish o maalat-alat, at marine, maalat. Sa mga ito, ang aquaculture ang pinakamalaki ang naitala sa kabuuang produksyon ng pangisdaan na umaabot sa 92,289.9 billion noong 2012. Kasunod nito ang pangisdaang munisipal na may 79,527.4 billion at komersyal na may 65,894.2 billion. Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan, bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Makikita sa Talahanayan 2 ang natamong kita ng sektor ng agrikultura para sa taong 2012. Batay rito, ang 50% ng kabuuang ani ay mula sa iba't ibang tanim kung saan ang may pinakamataas na bahagdan ay palay na nasa 20%. Samantala, nasa 6% naman ang pinagsama-samang dami ng tubo, mangga at pinya. Ang paghahayupan naman ay nakapagtala ng 13%, kung saan ang pagmamanukan ay may 11% na bahagi. Sa aspeto naman ng pangisdaan, mayroong 19% na kinita para sa nasabing taon. Kahalagahan ng agrikultura. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya.
Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor, partikular ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dahil dito, ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakamit ng kaunlaran ayon sa sumusunod na kahalagahan. Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumula ng pagkain. Pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto. Pinagkukunan ng kitang panlabas. Pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor agrikultural patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Sa pangkalahatan, ipinakikita nito na ang sektor ng agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. Katuwang ito ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan mula sa mga pagkain hanggang sa mga sangkap ng produksyon. Ang kasiguraduhang sapat ang kalakasang pisikal at kasaganaan sa bawat tahanan ay maaari may positibong epekto sa isang bansa. Samantalang kung hihigit sa pangangailangan ng bayan ang magagawa, maaari itong maging mga produkto na ikakalakal sa labas ng bansa. Sa gayon, ang sektor ay magiging isang matibay na sandigan ng bayan upang makamit ang inaasam nitong kaunlaran. Suliranin sa sektor ng agrikultura. Malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ating pambansang ekonomiya. Para sa taong 2012, ang 11% na kabuuang kita ng ekonomiya ay nagmula sa sektor na ito. Sa pangkalahatan, kung ating titignan ang Talahanayan 3, makikita ang naging kontribusyon ng agrikultura sa kita ng bansa sa iba't ibang panahon. Gayunpaman, kapuna-puna mula rito ang mabagal na pag-unlad kung ikukumpara sa sektor ng paglilingkod. Ilan sa kadahilanan ay ang sumusunod. Pagsasaka, pagliit ng lupang pansakahan, paggamit ng teknolohiya, kakulangan ng mga pasalidad at infrastruktura sa kabukiran, kakulangan ng suporta mula sa iba pang sektor, pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya, pagdagsa ng mga dayuhang kalakal, at climate change. Suliranin sa pangisdaan. Number 1. Mapanirang operasyon ng malaking komersyal na mangingisda. Number 2. Epekto ng polusyon sa pangisdaan. Number 3. Lumalaking populasyon sa bansa. Number 4. Kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Suliranin sa paggugubat. Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na sa kagubatan.